Okay, so let us start with making the dimensions and horizontal grade level elements. So the distance from the wall itself, so from the wall or the column, dapat merong distance na 1/16 inch. Then, sa mismong column hanggang dito is 2 inches. 2 inches po ang kanyang distance. So, para po may sulat yung mga horizontal grade elements, yung mga natural grade and ground floor finish line hanggang dun sa mismong roof line. So, 2 inches po yan. Then, the distance from this dimension line hanggang dito sa another dimension line should be 1/4 inch. So, yun po yung distance. Yan. Now, yung mga letterings po natin, it should be 1/16 inch, and all of the dimensions should be indicated as well as the overall height. It is okay if 8.35 MTS lang po yung nakalagay. Tapos dito halimbawa is 2.5, it is okay kasi may nakalagay naman na MTS para po magkasya ito 0.25 tsaka 0.3 meters. So, sa 8.35 meters, okay na siya. Please include all the details. Wala pong dapat na matira or hindi pwedeng kulang yung information. Kasi I just noticed na most of you kulang-kulang na ang mga details ng ating dito sa dimensions. Please, babawasan ko yan ng tig to 2 points. Next, we also have here your leader lines. Ito po yung tinatawag natin na leader line with straight line. Tapos sa end point niya, meron siyang parang tick marking. Pwede siyang arrow, pero pwede rin siyang bilog. So, ginawa ko is dot. You can use circle number 1. Circle number 1 is okay na siya. Circle number 1 po ang gamitin. So, this is leader line. Dapat po yung leader line po natin is hindi po siya nag-overlap. So, for example, like this one, corrugated roof sheet. So, hindi po pwede na maglalagay ka dyan, then nag-overlap sa mismong leader line na nandito. So, kung maaari, dapat hindi pong nag-overlap yung ating leader lines. Hindi po siya nag-cross ng boundaries to another leader line. Next is you have to put the indicators or the labels sa kung ano man yung pinupoint ng ating leader lines. For example, we have here your roof gutter. Roof gutter, so meaning ito po raw ay roof gutter. Next, we have here your corrugated roof sheet. So, ito po yung pinipinpoint ng ating leader line. So, meaning itong pitch na ito, ang ginamit dyan na material is corrugated roof sheet. Yung roofing sheet na ginamit po is corrugated type. Next, we have here the aluminum frame casement type window. So, meaning daw po itong window po natin is aluminum yung frame niya. Then, ang type po na window na ginamit is casement window. Please lang, lagyan nyo po ng hamba or yung mismong frame niya. Naintindihan po? Huwag nyo lang pong lalagyan ng line lang dyan, ng mga box lang or kaya line dyan. Kasi windows po natin, may kinakabitan po na frames. Very clear. So, ganun po. So, aluminum frame, casement type window. Next is the GI sheet. Lahat po ng regions po natin ang ginamit dyan ay GI sheets po yung tawag po doon. Next, we also have here the wood frame 6-panel type door. So, ito daw po, yung frame niya is wood type. Wood frame, tapos 6-panel door po siya. So, yun po yung sa frame po natin. Next, we also have here the tinted glass. So, meaning po, yung mga windows po natin na ginamit po is tinted glass. As you noticed, bakit hiwala yung aluminum frame casement type window tsaka yung tinted glass? Bakit separate siya ng window, ng leader line? So, nakaseparate siya kasi ibig sabihin lang po nun, yung type ng window na ginamit dito, tsaka yung type ng window na ginamit dito, yung glass at saka yung frame po niya ay pareho lang. Pareho lang po silang aluminum frame, casement type window,
Tsaka pareho din pong tinted glass yung ginamit. So, pareho lang siya. If magkaiba po ng windows, for example, you use an owning type window, so another leader line ka na naman. Or kaya magkaiba fixed window, another leader line na naman for that. Then, kung after gumawa ng labels or nitong mga leader lines, see to it na dapat above siya ng ating roof line. Above ng roof line, at least 2 inches ang height ng dito. Yung pinakamataas ay nasa 2 inches na. Isasabihin ko kung bakit umabot siya ng 2 inches. Not lower or below the roof line or apex. So, hindi po pwedeng nasa baba siya yung mga information. Kailangan nasa mataas siya. Para po hindi po yung nagsascatter lang dito yung mga information. Next po natin is the indication of columns. So, 1, 2, 3. Meron tayong columns na ginamit ng 1, 2, 3 na nakabase dun sa mismong foundation plan po natin. Di ba po, gumawa tayo ng foundation plan na may mga ganito? So, 1, 2, and 3. So, saan galing yung 1, 2, 3 na yan? According po dun sa ginawa natin na foundation plan, which is this one. For example, ito yung foundation plan na ginawa the previous quarter. This is the foundation plan. Dito yung front, right, rear, and left side elevation. So, since this is the front elevation, front elevation to, and this is the front view, so ibig sabihin, ito yung magkakasunod na column. So, ibig sabihin, 1, 2, 3. Tama ba? From left to right, 1, 2, 3. Paano naman kung halimbawa gumawa tayo for the right side or the left side or rear? If you rotate your foundation plan, ganito po yung arrangement from left to right. So, magiging DCBA, yung magkakasunod-sunod. DCBA for the right side elevation. Kapag nag-rear na siya, ibig sabihin yung magkakasunod niya is 3, 2, and 1. Kung halimbawa ito siya is rear elevation, magiging 3, 2, 1 na ang pagkakasunod-sunod ng indication ng ating sa columns. Na kapag nasa left side naman, magiging A, B, C, D na ang arrangement niya. So, ganun po yung sa columns natin. Now, ang columns po, diba, itong circle na ginamit natin dito is circle number 7. Circle number 7, and ang height ng letters or height ng numbers and letters dito is 3/16 inch. 3/16 inch po ang gagamitin. Now, ano ang height nito? Ang height po dapat nito from the roof line hanggang sa 1 1/2 or 2 inches. Diba nabanggit ko kanina na hindi siya pwedeng mag-exceed ng 2 inches kasi hindi siya pwedeng lumagpas dito sa indicators ng ating columns. So, hindi siya dyan pwedeng lumagpas. It's either 1 1/2. If 1 1/2 ang highest point nito, since ang sinabi ko kanina is 2 inches, dapat 2 inches din po ang height niyan. Naintindihan po, 2 inches. Kasi hindi po pwedeng lumagpas dyan. Now, when drawing these lines para po sa columns natin, as you notice po, medyo parang may nag-skip yung line. Always make sure na hindi pwedeng kinocross natin yung lines ng ating leader lines or the information itself. So, dapat po medyo may skipping po tayo dun. Hindi po pwedeng na dire-diretso yung mismong lines natin for these columns. Kaya po, ilalast po natin sila. Okay na? Last sila. Then, the letterings should be 1/16 inch. So, saan to? This letterings nito should be 1/16 inch. 1/16 lang po ang height niyan. So, 1 count. Pati rin po dito. And same din po dun sa ating dimension. So, ginawa ko na lang siya na 1/16 inch. Then, ito na po yung finished na ginawa ko with the details. Kailangan po may details ha. May details. For example, this one, ginawan ko siya ng second floor plan. Ito siya. This is another casement type window and with aluminum frame. Natintad din yung glass. Kaya wala na siyang leader line.
Pero dito sa part na to, ang ginawa ko, this is a fixed type window with aluminum frame, fixed type window itong sa second floor. Then the same na lang din ang ginawa ko dyan is tinted glass as well. Ito naman, meron ako ditong design, ginawan ko siya ng wood cladding. May mga nakikita kang may mga walls na may mga ganyan-ganyan. It's either made up of wood or PVC. So, ang ginawa ko dito, this is a wood cladding. PVC po to. PVC wall cladding. Pwede rin po siyang stone veneers, cement, yun po, wood cladding, wall cladding po siya. Pwede rin po kayong mag-indicate if your walls are brick type or stone veneers, tiles, depende po sa inyo. So, yun po ang finish. Sa akin, ginawa ko na lang is cement lang siya. Cement, plaster, tapos ano lang siya, painted. Then, yung ating pong roof sheet po ha. Yung roof sheets po natin, kailangan buo. Buo yung roof sheets po natin na may mga vertical lines. Then, since this is casement, syempre lalagyan ko siya ng hidden line, ang opening po ng ating casement type windows. So, ganun po dapat ha. And, do not forget to put tick markings. Kasi napapansin ko po na hindi na po nalalagyan ng tick markings and complete ang information ng dimensions. Naintindihan po? Kapag may mga kulang or mali, automatic minus 2, minus 2, minus 2. And last but not the least, ito yung po yung information. Lahat po ng elevation ay lalagyan nito. Simula po sa natural grade line, itong sa baba, pababa siya. So, 1/2 inch lang ang distance. Then, yung line niya is centered dun sa mismong, sa mismong bahay. Then, ang circle po na gagamitin is circle number 16. Remember, this is circle number 16 and this is circle number 7. Then, circle number 16, yung letterings po natin for front elevation, ang height po niyan is 3/16 inch. Dapat po may distance sa mismong horizontal line na 1/16. 1/16 muna, then 3/16 inch yung height. Same goes po dito po sa baba. 1/16, then 1/8 inch or 2 counts. Then scale, dapat po align po yung scale, tsaka yung MTS sa dulo hanggang dulo ng ating word na front elevation. Kayo na po maglalagay ng distance dyan. Dapat same ang distance ng lahat ng sa elevation ninyo. Kung ano yung pinakamahaba, yun yung po yung may pinaka measurement na po ng lahat para po sakto po yung measurement ng words na front elevation, left side elevation, right side elevation, and rear elevation. So, yun po ang finished product for your plate.